Muli, kumusta po kayo mga kapatid, mga kaayuda? Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 20. Ang ating unang pagbasa ay mula kay Propeta Ezekiel. No? At ito ay chapter 36 verses 23 to 28. Dito po ay pinapahayag ng Diyos ang kanyang pakikipagtipan sa tao. Isipin niyo ang kabutihan ng Panginoon. No? Siya ay Diyos, tayo'y nilalang lamang ng Diyos. Pero nakikipagtipan ang Diyos sa atin. No? Parang mag-asawa. Ang mag-asawa po nagtitipanan. So para bang yung mag-asawa, pareho sila nagmamahalan, pantay sila, at napakagandang sila ay magtipan kasi babae, lalaki, magtutulungan, magmamahalan, no? Walang lamangan, no? On equal footing, ika nga. Isipin nyo ang Diyos, nakipagtipan sa tao. Sa halip na utusan ng utusan ng utusan, magpataw, ang Diyos sa tao, siya'y nakipagtipan, no? Parang mag-asawa nga po, Sabihin, ang pagkikipagtipan sa atin ng Diyos ay pagpapakumbaba ng Panginoon. Ang kanya pakikipagtipan sa atin ay pagbaba sa ating mga nilikha ng ating Diyos na may likha sa ating lahat. So, kabutihan ng Diyos ang siya'y makipagtipan sa atin. Pagmamahal ng Panginoon, kaya siya nakipagtipan sa atin. Ngayon, ang sabi ng Panginoon sa huling bahagi sa verse 28, kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Ito yung tipanan ng Israel, ang piniling bayan ng Diyos, no? Tipanan ng Israel at ni Yahweh ng Panginoon. No? Kasi ang Israel ay pinili, binuo sa pamagitan ni Moises, binuo ang bayang ito ng Panginoon. Hinubog, inalalayan, inalagaan, pinastol, pinagmalasakitan, inakay, minahal ng Diyos. No? So, ang naging problema, ang Israel ang hindi nagiging tapat sa Diyos. Ang tipanang ito ay, kumbaga, mayroong mutuality na dapat maganap. No? Kung tapat ang Diyos, dapat tapat din ang tao sa Diyos. Hindi pwedeng Diyos lang ang tapat. No? Kasi tipanan nga po ito. No? Dapat nirespeto ng bawat nagtipan yung kanilang tipanan. Gagawin ng lahat para mapanatili ang bisa ng tipanang ito. Kaya lang sa kasaysayan ng bayang Israel, yun po ang naging problema. Nanatiling tapat ang Diyos, pero ang tao hindi nanatiling tapat sa Panginoon. Nakipagtipan ang tao sa Diyos, pero hindi siya naging tapat sa Panginoon. Diyos ang nanatiling tapat, ang tao ang nagkulang ng katapatan sa covenant o tipanang ito. Sa kabutihan ng Diyos, kahit nagkakasala ang tao, kahit lumalabag o hindi nagiging tapat ang tao sa kanyang tipanan sa Panginoon, pakinggan niyo ang sinasabi ng Diyos. Sa bayang Israel na tinipan niya. No? Sabi ng Panginoon, titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. No? Kayo ay nangalat, kayo nagkawatak-watak, titipunin ko kayong muli at ibabalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig sa dalisay upang kayo'y luminis. No? Ganyan kabuti ang Diyos,
na nakikipagtipan sa atin. Lilinisin tayo mula sa anumang karumihan. No? Tayo babaguhin ng Panginoon. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Napakabuti ng Diyos sa bayang Israel, pero nagkulang ang Israel sa Kanya, sa Panginoon. No? Kumilala sa ibang Diyos-Diyosan, no? Naging pasaway, naging masama, naging pariwara ang kanilang buhay. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. No? Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. No? So ito yung pangako ng Diyos, ito yung katapatan ng Diyos sa kanyang bayan na ipinahahayag niya bilang pakikipagtipan niya sa atin. At dahil nga ito'y tipanan, may inaasahan din ng Diyos sa bayang Israel na pinagmalasakitan, no? Binuo, pinagmalasakitan at biniyayaan, no? Kinalinga ng Diyos. No? Kaya sabi niya, kayo'y magiging bayan ko at ako ang inyong magiging Diyos. No? I will be your God, you shall be my people. Dahil nakapagtipan ang Israel sa Diyos, inaasahan ng Diyos magiging tapat ang Israel sa Panginoon. At yan po ang kasaysayan ng relasyon ng Diyos at ng Israel. No? Ang Israel ay nagiging tapat, hindi nagiging tapat, nagiging tapat, hindi nagiging tapat sa tipanan. Nagkakamali, nakakabitaw ng lalamig ang Israel sa kanyang tipanan sa Panginoon. Ang inasahan ng Panginoon, kahit po sa atin, no, ay maging tapat tayo sa Panginoon. Nang tayo binyagan, mistulan nakipagtipan tayo sa Diyos. Nang tayo ay tawagin, no, bilang kanyang mga anak, bilang kanyang kawan, bilang kanyang sambayanan, nakikipagtipan ang Diyos sa atin. At tayo na may tumatamasa ng biyaya ng pagpapala mula sa Kanya. Tayo binyagan, tayo naging mga anak niya. Natural lamang na may asahan sa atin ang Panginoon, no? Na siyang kung saan tayo nakipagtipan sa Kanya. Sa ating buhay mga kapatid, yan po ang sisikapin natin. Na tayo ay maging tapat sa Diyos. Ang tipanan natin sa Panginoon, sana hindi mabahiran. Sana ay hindi tayo manlamig sa ating tipanan sa Diyos. Ang katapatan natin sa ating tipanan sa Kanya, ang mas lalo magiging karapat-dapat, magpapagindapat sa atin na tamasahin ang mga biyaya ng langit. Yan po ang ating palaging gagawin, pagsisikapan. No? Katapatan sa Diyos, panalig sa Kanya, paglingkod sa Kanya, no? Pagkapit sa Kanya, kasi ang Diyos hindi nagpapabaya sa atin. Gantihan natin ang katapatan ng Panginoon sa atin ng katapatan din sa Kanya. Muli mga kapatid, salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa ating ayuda. Pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Panginoon.